Bakla ka magmahal, Giselle. Minsan, nakakainis na. Saad ng kanyang kaibigang si Lani. Nagkibit-balikat naman si Giselle habang kumakain ng balot. Mas okay na kay Bastay ko gastusin ang pera ko kaysa sa tita kong inaalila ako sa amin. At sa pinsan kong walang ibang ginawa kundi ayain ako magpokpok. Hindi ako nagtitira ng pera sa sarili ko kasi palagi namang kinukuha ni tita. Kaya mas maiging ibigay ko na lang kay Baste. Alam mo, kapag nakatapos naman sa pag-aaral ang boyfriend ko, makakaalis din ako sa poder nila. Kaunting tiis na lang. Kapag may sarili na kaming bahay ni Baste, ako naman ang mag-aaral. Give and take lang naman kami sa relasyon namin. So ngayon, ako muna ang nagbibigay kasi kaya ko naman. Umismid naman si Lani. Kaya mo nga, pati yung maganda niyang motor, patapos mo na ring hulugan. Marami ka na ring utang dahil ang mahal-mahal ng mga kailangan niya sa school. Saka hindi naman siya basta-bastang pumapasok lang sa pipitsuging school. University at mahal talagang tuition fee. Ano ka? Sugar mommy niya? Mahina na lang tumawa si Giselle. Masyado akong bata para maging sugar mommy. Isa pa, nandun siya sa university ngayon kasi matalino siya. Sinusuportahan ko lang. Saka sure naman na kapag nakagraduate si Baste, makakahanap na agad siya ng magandang trabaho. Hindi naman siya nag-aalala kung palagi siya nagbibigay sa boyfriend niyang si Baste. Ang mahalaga, nasusuportahan ni Giselle ang kanyang nobyo sa pangarap nito. Ang mga pangarap ng binata, pangarap niya na rin. Kaya maluwag sa kalooban niyang palaging magbigay kay Baste. Giselle! Panimula ni Baste nang bumisita siya sa boarding house nito. Sumulyap siya sa binata. Ano yun, mahal? Kailangan ko ulit ng pera para sa school. Enrollment na next week for next semester. Kapos ako sa tuition fee ngayon at kailangan ko pang bumili ng ilang textbooks. Saad ng kanyang nobyo. Marahan siyang bumuntong hininga. Pinipilit na huwag hayaan ng pagod ay mauwi sa pagkabigo. Inabot niya ang kanyang bag at inilabas ang nakatuping sobre na naglalaman ng sahod niya sa buong 2 linggo. Iniabot niya yon sa binata ng walang salita. Hinaplos ni Baste ang kanyang kamay at napangiti. Sigurado ka na ibibigay mo sa akin to lahat? Tanong pa ni Baste kahit tinanggap na naman ito ng buong buo. Pilit nang umiti si Giselle. Ano pa nga bang magagawa ko? Para sa pag-aaral mo yan, di ba? Para din naman sa future nating dalawa. Nanlambot ang mga mata ni Baste. Hinawakan nito ang kamay niya at hinalikan. Masyado kang mabait sa akin. Naniniwala lang ako sa'yo. Mahina niyang sabi. Ipinangako mo sa akin na magiging sulit ang lahat. Na balang araw, kapag nakapagtapos ka at nakakuha ng magandang trabaho, magkakaroon tayo ng mas magandang buhay kesa dito. Oo, magkakaroon talaga, mahal. Mabilis na sabi ni Baste. Pangako ko, Giselle, kapag nakatapos ako ng pag-aaral, ako nang bahala sa lahat. Hahanap ako ng trabaho at magiging matatag pa ang relasyon nating dalawa. Hindi mo na kailangang magtrabaho ng double shift. Magpapakasal tayo. May sariling bahay. Makikita mo, Giselle. Mabilis na tumibok ang puso niya, gaya ng palagi niyang nararamdaman tuwing pinag-uusapan nila ni Baste ang kanilang kinabukasan. Kumakapit siya sa mga pagkakataong yun. Ang tanging bagay na nagbibigay lakas sa kanya sa pagtatrabaho. Palaging tinitipid ni Giselle ang kanyang sarili. Mas madalas na siyang kumain ng instant noodles para lang makapag-ipon para sa matrikula ng kanyang boyfriend. Minsan, nahihirapan na siya. Pero sa tuwing sinasabi ni Baste ang salitang iyon, nagkakaroon ng saysay ang lahat ng kanyang mga sakripisyo. Talaga bang totoo yan? Mahina niyang tanong. Talaga bang aayos ang buhay natin, mahal? Siyempre naman, sagot ni Baste. Ngayon ay nakatingin sa mga mata niya. Lahat ng to, para sa atin. Pagka-graduate ko, magbabago ang lahat. Kapag kaya ko na, pwede ka nang umalis doon sa poder ng tiyahin mo. Tumango si Giselle at marahang sumandal sa dibdib ng binata. Kasi minsan napapagod na rin ako. Kanina, may batang dumaan sa grocery. Naalala ko ang sarili ko. Bumili siya gamit ang mga bariyang inipon niya. At naisip ko, dati ganun din ako. Laging kapos, laging nagtitipid. Kasi hindi ko alam kung kinabukasan, bibigyan ba ako ng pagkain ng tita ko o hindi. Ngayon, nagtitipid ako para sa'yo. Para sa pag-aaral mo, para sa future nating dalawa. Hinawakan ni Baste ang kamay niya ng mas mahigpit. Hindi ka na kailangang mamuhay ng ganito habang buhay.
Kaunting hintay pa, Giselle. Inihilig niyang ulo sa balikat nito. Sana lang hindi ako masyadong nangangarap ng mataas. Hindi. Mahinahong tugon ni Baste. Ikaw ang dahilan kung bakit ako nasa eskwela pa rin. Ikaw ang nagbibigay sa akin ng lakas. Alam mo naman na ikaw ang inspirasyon ko, mahal. Napangiti naman si Giselle. Masaya ako na marinig yan. Kailangan mong tuparin ang pangako mo sa akin. Huwag mo akong kalimutan kapag nakuha mo na ang gusto mo, ha? Kailanman ay hindi. Sabi ni Baste at marahang hinalikan ng kanyang noo. Hindi ka lang parte ng plano ko, Giselle. Ikaw ang plano ko. Pumikit si Giselle at ninanamnam ang sandaling iyon. Hindi yun ang buhay na pinangarap niya, pero yun ang buhay na pinili niya. Pinili niyang pag-ibig at ang pananalig sa hinaharap na pinagdadasal niyang dumating na. Pero may isa munang asungot na darating sa kanyang buhay. Oh, anong iniiyak mo dyan, Lani? Tanong ni Giselle sa kanyang kaibigan. Mas lalong umiyak si Lani. Sabi ko, huwag kang magpapakasyon kay Baste, pero ako naman nagpaskam sa pogi. Bakit? Ano bang nangyari? Tanong niya rito. Kinuha nito ang cellphone at ipinakita sa kanya. Nakita niya nga na may pogi roon. Parang nakita niya na sa tarpaulin pero hindi niya matandaan kung saan. Nagligawan kami online. Nagpapadala ako ng pera kasi nung una, ang dami niyang kwento na nakabase siya sa ibang bansa. Tapos nagpadala naman siya ng pera nung una. Pagkatapos nun, parang sunod-sunod na ang problemang sinabi niya sa akin. Siyempre, ako maawain, tapos ginawa ko nga na boyfriend. Nagpapadala ako ng pera sa kanya. Ngayon, hindi ko na siya makontak. Umabot din ng 100,000 ang mga natangay niyang pera sa akin. Umawang na lang ang kanyang bibig. Medyo utu-utu si Giselle pagdating sa pag-ibig, pero mas utu-uto ang kanyang kaibigan. Kung first runner-up siya, winner na ng taon ang kanyang kaibigan. Gusto niya nalang matawa pero naaawa pa rin naman siya sa dalaga. At ang scammer na yon, hindi niya alam na makakadaupang palad niya sa mall. Bumili siya ng polo nang makita niyang scammer na nang loko kay Lani. Hoy! Ikaw? Bulalas ni Giselle at tinulak pa ang lalaki. Napamura naman ang binata. Anong problema mo? Mapakla siyang tumawa. Anong problema ko? Scammer ka? Niloko mo ang kaibigan ko? Gwapo ka sana eh. Manluloko ka lang. Ibalik mo ang perang tinangay mo sa kaibigan ko. Mukha kang sagana sa panghuhut-hut mo, pero yung hinuhut-hutan mo, nandun, nagpapakahirap. Kumunot ang noo ng binata at may kinuhang ID. Ano bang sinasabi mo? Mukha ba akong scammer? I'm Darius Litonco, a licensed neurosurgeon. Itataya ko ang pangalan at dignidad ko para patunayang hindi ako scammer. Sandaling natahimik si Giselle. Bahagyang nahiya sa pinaratang niya sa binata. Mukha naman nga kasing nagsasabi ito ng totoo. Maya-maya dumating na ang kanyang kaibigan na si Lani. Nalaki ang mga mata nito nang makita si Darius. Eto lang naman ang niloko mo. Bulalas pa ni Giselle. Sinaway naman agad siya ng kanyang kaibigan. Bes, hindi. Ginamit lang yung picture niya pero hindi siya yung mismong scammer. Alam ko rin totoo. Anong ginawa mo? Nakakahiya. Natameme na lang si Giselle. Na-curious naman si Darius at pinakwento kay Lani kung sino ang gumamit ng pictures nito para manloko. Kaya naman, natahimik na lang si Giselle at hindi na nagsalita pa dahil sobrang nahihiya na siya. Bes, nakakahiya. Tinulak-tulak ko pa yung doktor kanina. Bulalas ni Giselle at parang maiiyak na. Ikaw naman kasi, hindi ka nagtanong. Paninisi pa ni Lani sa kanya. Windang na windang talaga si Giselle. Hanggang pagkain, yun pa rin ang pinag-uusapan nila. Pero maya-maya'y napunta ng usapan nila sa boyfriend niyang si Baste. Pinigay mo na naman sa kanyang buong sweldo mo? Tanong ni Lani. Ang boses nito ay halo ng pag-aalala at hindi makapaniwala. Tahimik na tumangon si Giselle, bahagyang nakangiti, ngunit may kumpiyansa. Kailangan niya ng pera para sa matrikula niya, saka pambili ng mga textbook. Kailangan niyang mag-enroll para sa next semester. Napabuntong hininga si Lani at sumandal sa upuan. Giselle, alam kong mahal mo siya, pero hindi ka naman pwedeng patuloy na bigay ng bigay sa lahat ng meron ka.
Halos hindi ka na nga kumakain, walang ipon, pagod na pagod ka pa. Isang ungot lang yung boyfriend mo, bigay ka naman agad. Tumingin si Giselle sa kinakain niyang pagkain. Hindi lang naman para sa kanya to, Lani. Para sa amin to. Sabi niya kapag nakapagtapos na siya nang bahala sa akin. Magiging maayos kami, magpapakasal kami, tsaka pansamantala lang naman to. Ang pansamantala, minsan, tumatagal. Malumanay na sagot ni Lani. Kung hindi niya gawin ang lahat ng ipinangako niya, paano kung nilalagay mo ang lahat sa isang kinabukasang baka hindi naman dumating? Napakurap si Giselle dahil hindi niya naman naisip yon kahit isang beses. Hindi naman ganun si Baste. Nahihirapan lang siya ngayon. Naiintindihan ko yon at naniniwala ako sa kanya. Alam ko, sagot ni Lani, mas mahinahon ang boses ngayon. Ganyan ka talaga. Mahal, syunga, handang magsakripisyo. Pero Giselle, hindi pwedeng ibigay mo ang buong sarili mo at wala kang itira kahit konti para sa'yo. Dapat ang pag-ibig, binubuhat ka, hindi ka pinapabayaan na maubos. Ngumiti si Giselle pero bakas ang panghihina. Hindi pa naman ako nauubos, Bes. Siya ang lahat sa akin, Lani. Kung hindi ko siya tutulungan ngayon, sinong tutulong sa kanya? Mahal ko si Baste. Sobra. Alam mo naman siguro yan. Gusto kong makita siyang magtagumpay. At maganda yan. Sang-ayon ni Lani. Pero ang pagmamahal, hindi lang bigay ng bigay. Kailangan mo ring alagaan ang sarili mo. Paano kung hindi siya kasing seryoso ng akala mo? Paano kung sa huli, basta ka na lang niyang iwan? Tumingin si Giselle sa bintana kung saan sila kumakain. Pinagmamasdan ang mga taong dumaraan na masaya at malaya. Hindi naman yung dumadaan sa kanyang isipan. Tuwing gabi, kapag masakit ang katawan niya at wala ng laman ng pitaka, palagi niyang itinataboy ang mga ideyang negatibo na hindi naman makakatulong sa kanya. Hindi. Mahina niyang sabi. Mas para sa sarili niya kaysa kay Lani. Nangako si Baste, naniniwala ako sa ibibigay niyang future para sa aming dalawa. Maraming nangangako, Giselle, pero hindi lahat tinutupad at hindi lahat ng mahal natin ay marunong mahalin tayo pabalik sa parehong paraan. Paalala pa ng kanyang kaibigan. Ayaw niyang maging negative. Malaki ang tiwala niya kay Baste dahil mahal na mahal niya ito. Kaya kahit anong sabihin ng kaibigan niya, tila hindi na siya naaapektuhan. Hindi ko naman sinasabing iwan mo siya, dagdag ni Lani. Ang sinasabi ko, alagaan mo rin ang sarili mo. Huwag mong ibigay ang buong mundo mo sa isang taong baka pansamantala lang. Magtira ka kahit kaunti, pera man, oras o pangarap. Kasi kung hindi mo ito matapos sa paraang gusto mo, ayokong makita kang wasak na wasak dyan. Napanguso si Giselle at ang puso niya ay nahahati sa pagmamahal at pagdududa. Lani naman eh. Nagpapaalala lang ako. Sagot ni Lani sabay hawak sa kanyang kamay. Pero wag kang titigil mag-isip. Wag mong pabayaang masaktan ang puso mo. Mahalin mo siya. Oo, pero mahalin mo rin ang sarili mo, Giselle. Pakiusap. Huwag bigay lahat. Alam niya naman na may punto ang kaibigan niyang si Lani. Pero anong gagawin ni Giselle kung ganoon talaga siyang magmahal? Yun ang kailangan ni Baste, kaya yun ang mga binibigay niya. Maya-may umuwi na rin naman siya. Mabilis siyang naglakad sa maingay na kalsada papunta sa bahay ng kanyang tita. Kaso, natigilan si Giselle nang pagpasok niya nandoon si Trent, ang bagong boyfriend ng kanyang pinsan. Napailing siya at nagdesisyon na huwag na munang pumasok, kaso biglang humarang sa kanya si Trent. Aalis ka na agad? Tanong ng binata sa kanya. Nanigas si Giselle pero hindi siya lumingon. Oo, may kailangan pa pala akong bilhin. Sabihin mo kay Marie, mamaya na ako uwi. Sa dalawang hakbang, nasa tabi niya na si Trent habang nakasandal sa pintuan. Sigurado ka? Pwede ka naman munang magstay. Dito naman ang bahay niyo. Bumibisita lang naman ako. Pero gusto ni Marie na magstay ako ngayong gabi. Miss niya na kasi ako, partikular sa kama niya. Subalit ang totoo lang, matagal ko nang iniisip na parang mas masarap kang kasama sa kama kaysa sa pinsan mo. Dahan-dahang lumingon si Giselle at tiningnan ito sa malamig at matalim na paraan. Talaga? Pakihanap sa imbor na lang paki ko.
Walang hiya itong umiti at sinubukan pa siyang hawakan. Sige na, walang makakaalam. Hindi rin naman ako tinatrato ng tama ni Marie. Nag-aaway kami ngayon. Mas kaya mo pa akong pasayahin. Nasuklam si Giselle sa mga narinig mula sa binata. Seryoso ka ba? Girlfriend mo si Marie, pinsan ko, tapos nilalandi mo ko rito? Inabot ni Trent ang braso niya pero mabilis niyang iniwas iyon. Hindi niya naman kailangang malaman. Hindi mo naman ako isusumbong, di ba? Mabilis na binawi ni Giselle ang braso niya at lumayo agad mula rito. Huwag mo akong hawakan. Nakakadiri ka. Pero muli siyang nilapitan ni Trent. Pilit siyang hinaharangan para hindi siya makaalis. Halatang desperado na ngayon ang mga mata nito at wala nang yabang kanina. Halatang desperado na ngayon ang mga mata nito at wala na ang yabang kanina. Sabi ko wag mo akong hahawakan! Sigaw ni Giselle at itinulak ito ng buong lakas. Sakto namang dumating si Marie na may bitbit na mga pinamili nito. Napatingin ito mula sa gulat na mukha ni Trent papunta sa mabilis na paghinga ni Giselle. Anong nangyayari dito? Matalim na tanong ni Marie. Binuka pa lang ni Giselle ang bibig pero nauna nang magsalita si Trent. Siyang naunang lumapit. Nasa loob lang ako tapos bigla na lang siyang lumandi sa akin. Ano? Halos mapasigaw na sabi ni Giselle. Kasinungalingan yan. Nanlilisik ang mga mata ni Marie sa kanya. Umalis lang ako. Tapos may ganito na agad nangyayari dito? Uminit ang ulo ni Giselle sa tono ng pinsan niya. Hindi ako nakikipaglandian dyan kay Trent. Siyang humawak sa braso ko at nagsabi ng kung ano-anong kabastusan. Tinulak ko nga siya papalayo. Umirap si Marie. Inggit ka lang, di ba? Akala mo kung sino kang maganda? Lumapit si Giselle, kalmado pero matalim ang boses. Hindi ko gusto ang boyfriend mo, Marie. May boyfriend na ako at mas okay naman siya kaysa sa bastos mong jowa. Pilit na magsasalita si Trent pero tinaas ni Giselle ang kanyang kamay. Huwag ka nang umimik, lintik ka. Sinubukan mo akong i-corner. Sinubukan mo akong hawakan. Maswerte ka't hindi ko binasag ang mukha mo. Hindi ko kailangan ng atensyon mula sa mga lalaking katulad niya. Matatag na sabi ni Giselle sa pinsan niyang hindi nag-iisip. Pero ikaw, parang kailangan mo at nakakahiyang sa ganitong klaseng lalaki mo pa hinihingi. Hindi na siya naghintay ng sagot. Tumalikod na siya at hindi na muna tumuloy sa bahay ng kanyang tiya. Kapag nanatili si Giselle doon, aawayin lang siya ng kanyang pinsan. Nagsimulang bumagsak ang ulan, banayad at tuloy-tuloy, pero wala na siyang pakialam pa. May sarili siyang buhay at hindi kasama ang kasinungalingan, inggit o pakikipaglandian sa bastos na boyfriend ng kanyang pinsan. Tumambay na muna siya sa labas pero nang malalim na ang gabi, umuwi na rin naman siya dahil wala siyang ibang mapupuntahan. Malakas na isinara ni Giselle ang pinto ng kanyang kwarto at ibinato ang bag sa kama. Nanlalamig pa rin ang balat niya sa nangyari kanina. Pagkatapos magpalit ng mga damit, dinampot niya agad ang cellphone at tinawagan si Baste. Sumagot ito sa ikalawang ring. Oh, mahal. Ayos ka lang ba? Napatawag ka bigla. Hindi, malayo sa ayos. Mabilis niyang sagot, pilit na pinapanatili ang kalmadong boses. Gusto ko lang maglabas ng sama niyang loob. May oras ka ba? Siyempre. Anong nangyari? Tanong pa nito. Huminga siya ng malalim, pero mabilis pa rin lumalabas ang mga salita at puno ng galit. Nasa bahay ako. Tapos lumabas lang sandali si Marie para mamili. Naiwan ako kasama yung boyfriend niyang si Trent. Binastos na naman ako. Naging seryoso ang boses ni Baste. Binastos ka? Huminga ng malalim si Giselle. Sinabihan niya akong mas masarap akong kasama sa kama, na hindi raw siya tinatrato ng maayos ni Marie, kaya ako ang inaayay niya. Napakabastos talaga. Tapos lumapit siya. Masyadong malapit. Hinarangan pa ako kanina. Tapos hinawakan yung braso ko. Nagpapakita siya ng motibo. Hindi nga lang basta motibo. Parang manyak. Nakakadiri na nakakainis. Tumahimik si Baste. Muli niyang narinig ang galit sa boses nito. Hinawakan ka niya? Oo. Agad kong inalis yung kamay niya at sinabihan ko siyang lumayo pero ngumiti lang siya na parang laro lang ang lahat. Ganun ang naabutan ng pinsan ko. At hulaan mo, pinalabas pa ni Trent na ako pa yung nangaakit sa kanya. Sumbong ni Giselle sa kanyang boyfriend. Kung nandyan ako, baka nasapa ko ng laki na yan. Hindi yun ang unang beses na binastos kanya ng ganyan. Galit na sabi ni Baste.
Tumayo si Giselle at nagsimulang maglakad-lakad. Hindi ba nakakagigil? Pinaniwalaan pa ng pinsan ko yung boyfriend niyang bastos. Sinabi niya na nagsiselos lang daw ako. Na para bang gugustuhin ko yung lalaking yun. Galit na galit ako, baste. Nanginginig ako kanina. Mukha bang may interest ako sa boyfriend niya? Better ka naman kesa sa Trent na yon. Huwag mo na lang pansinin ang mga yan. Singhal ni Baste. Kung kaya ko lang talaga, kukunin na kita dyan sa pudar ng tiya mo para mawalan ka na ng connection sa mga yan. Marahang pumikit si Giselle. Makakarating din tayo dyan. Sorry na, nagsusumbong ako sa'yo ng ganito. Pero nakaka-stress lang kasi talaga. At alam kong hindi ko dapat alalahanin kung anong iniisip niya. Pero, ay, nakakagalit talaga. Saan ba nakatirang bastos na yan? Tanong ni Baste, malamig at puno ng galit ang boses. Umupo na siya sa kama. Ha? Bakit? Dahil, Giselle, kapag nakita ko yan, suntok talaga abuti niya sa akin. Seryoso ako. Walang sino man ang pwedeng gumawa sa'yo ng ganyan at basta-basta na lang makakalusot. Saad ng kanyang boyfriend. Bahagyang natigilan si Giselle. Basta lumampas siya sa linya. Dagdag pa nito. Wala akong pakialam kung boyfriend man siya ng pinsan mo, kung sino pa siya. Wala siyang karapatang tratuhin kang ganyan, lalo na't binabaliktad pa niyang kwento. Giselle, nagngingit-ngit din ako sa galit. Dahan-dahan siyang huminga at kahit galit si Baste, pakiramdam niya ay naiintindihan siya nito. Galit na galit talaga ako hanggang ngayon. Ayokong tawagan ka kanina kasi baka mapaiyak lang ako. Pero ngayon, mas galit na lang ako kaysa malungkot. Karapatan mong tumawag. Dapat mo talaga akong tawagan. Mariin itong sagot. Hindi ka mag-isa. Yung lalaking yun, halatang may masamang balak at kung hindi man nakikita ng pinsan mo, baka ayaw lang niyang tanggapin. Pero ako, naniniwala ako sa'yo. Palagi, sa boyfriend mo ko. Natural na sa akin ka magsumbong ng ganyan. Lumambot ang boses ni Giselle. Salamat. Sobrang laking ginhawa na marinig yan mula sa'yo. Wala kang ginawang mali. At kapag nakita ko yung lalaking yan, malalaman niyang may kapalit ang ginagawa niyang pambabastos. Hindi napigilan ni Giselle ang mapangiti. Kung pwede lang hilahin ng mga araw at magising na lang tayong tapos ka na sa pag-aaral at may sarili na tayong bahay. Maikli pero seryosong tumawa si Baste. Darating din tayo dyan, mahal. Bumagsak si Giselle sa kama, saka huminga ng malalim. Grabe, mahal kita. Mas mahal kita. Sagot ni Baste. At nandito lang ako palagi. Ganun ang mga pangarap nila. Mahigpit na kumakapit si Giselle doon. Kahit na hinahabol na siya minsan ng mga pinagkakautangan niya, hindi niya nalang sinasabi kay Baste. Ayaw niyang mamroblema pa ito. Gusto ni Giselle na mag-focus lang sa pag-aaral ang binata. Gayunpaman, mukhang tama nga ang sinabi ni Lani. Mukhang hindi nga tama na halos ibigay niya na kay Baste ang lahat. Marami siyang napansin na mga pagbabago sa kanyang boyfriend. Nagsimula iyon sa maliliit na bagay. Katulad na lang nang hindi na nagte-text si Bastet ng good morning. Kung dati nanginginig na ang kanyang cellphone bago pa tumunog ang alarm, ngayon tila nananatili ang katahimikan. Binaliwala muna yun ni Giselle. Siguro'y abala lang sa school. Pero sunod na ang late na reply, mga hindi sinasagot na tawag at mga malabong dahilan. Ilang linggo na tayong hindi nagkikita. Sobrang busy mo ba talaga? Tanong ni Giselle dito. Sumagot naman si Baste. May group work kami. Sorry talaga. Bawi na lang ako next time. Hindi yun ang unang beses na binigyan siya ng ganoong dahilan. Minsan, sinasabi ni Baste sa kanya na nakatulog ito, hindi na nag-charge ng cellphone at basta binibigyan siya nito ng kung ano-anong dahilan na mapipilitan siyang hindi mangulit dahil nakokonsensya. Isang gabi, matapos ang kanyang shift, naghintay si Giselle sa labas ng gate ng campus. May hawak na maliit na bag ng takeout. Paborito yun ni Baste. Chicken adobo na may extra rice. Sabi ni Baste, matatapos ito ng klase ng alas 6. Kaya nandoon na agad siya ng alas 5. Nang sa wakas ay nakita niya si Baste na palabas ng gate na wala naman ang ngiti ni Giselle. Hindi ito nag-iisa. May kasamang babae. Tawa ng tawa sa sinasabi ni Baste. Sabay ayos ng buhok sa likod ng tenga. Masyadong komportable na halos hindi na siya napansin ni Baste. Baste! Tawag ni Giselle sabay tayo habang dalang pagkain. Nagulat si Baste pagkatapos biglang umiti. Ngiting hindi umabot sa mga mata.
Uy, anong ginagawa mo dito? Dinalhan lang kita ng hapunan, sabi niya at inabot sa binata ang paper bag. Basta, una na ako. Kita na lang tayo bukas for group work. Magalang na tumango ang babae at nauna nang lumakad, tila naramdaman ng tensyon. Tumango naman si Baste. Sige, salamat. Maya-maya'y pumasok ng babae sa sasakyan nito. Sasakyan pa lang, batid na agad ni Giselle na may nasasabi ito sa buhay. Mayayaman talaga ang mga kaibigan ni Baste dahil mayayaman din naman ang pumapasok sa university kung saan nag-aaral ang binata. Hindi mo naman kailangan mag-abala, sabi ni Baste habang kinakamot ang batok sabay tanggap ng binigay niya. Kumain na ako, Giselle. Nakakagulat na nagpunta ka pa rito. Siguradong pagod ka sa trabaho mo. Huminga ng malalim si Giselle. Namimiss lang kita at naisip ko na baka hindi ka pa kumakain. Hindi ko alam na may pagkain sa group work. Sorry, sabi ni Baste sa kanya. Busog pa ako pero sige, kakainin ko to pag-uwi. Busog pa ako pero sige, kakainin ko to pag-uwi. Tahimik ang biyahe pa uwi. Hindi mo lang siya inalok ni Baste na ihatid. Ang sabi lang, pagod ito at kailangan pang mag-aral. Nang gabing yun, nakahiga si Giselle sa kama habang nakatitig sa kisame. Mabigat ang dibdib, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa unti-unting lumalalim na takot. Paulit-ulit ang boses ni Lani sa isip niya. Huwag mong ibigay ang buong mundo mo sa taong baka dumadaan lang. Naalala niya pang sabi ng kanyang kaibigan. Sa mga sumunod na araw, marami pa siyang napansing pagbabago kay Baste. Hindi na kasing lambing si Baste katulad ng dati. Hindi na nito binabanggit ang mga plano nila balang araw. Kapag nababanggit niyang tungkol sa kasal o sa kinabukasan, agad itong nagpapalit ng paksa. May lakad ako, sagot ni Baste. Lakad? Tanong naman ni Giselle. Marahan namang tumango ang binata. Oo, kasamang mga kaklase ko. Mahalaga yun at next week na rin ang pasahan. Sorry talaga. Napakagatlabi siya. Hindi na mapigilan ang sarili na magtanong pa. Madalas kayong magkasama ng babaeng yun Doon ang pangalan niya, hindi ba? Close ba kayo? Saglit na katahimikan ang namayani, pero sumagot pa rin naman ito. Groupmates lang kami. Sigurado ka? Tanong niya pa at hindi maiwasan ang pagdududa. Giselle, ani Baste at may bahid ng inis sa boses. Huwag kang magsimula. Wala akong ginagawang masama. Busy lang talaga ako sa school. Yun lang. Hindi na siya sumagot. Ano pa nga ba ang pwede niyang sabihin? Siya ang laging nagbibigay, siya ang palaging nakakaunawa. Pero paano kung matagal na siyang binibitiwan ni Baste habang siya'y kapit na kapit pa rin ng buong buo? Ano? Nag-overthink ka ngayon? Tanong ni Lani sa kanya. Itanong mo na yan. Huwag mo nang ipagpaliban pa yan. Mas madalas na totoo ang duda ng babae. Maniwala ka sa girl's instinct best. Kaya naman, gusto niya na talagang kumprontahin si Baste. Lagpas 8:00 na ng gabi nang dumating si Giselle sa boarding house na tinitirhan ng binata kasama ang dalawa pa nitong kaklase. Dinalhan kita ng hapunan, sabi niya at nanunuyo ang boses. Pwede ba tayong mag-usap? Nag-atubili si Baste, sumilip sa loob, saka lumabas at marahang isinara ang pinto. Giselle, gabi na. Sana tumawag ka muna. Tumawag ako. Mahina niyang sagot. Pero hindi mo sinasagot. Lumayo ang tingin ni Baste. Busy lang talaga ako. Inabot ni Giselle ang dala. Kinuha yun ni Baste at medyo alanganin pa. Hindi lang ako pumunta para magdala ng pagkain, sabi ni Giselle habang nakatitig sa binata. Pumunta ako kasi gusto kong malaman kung ano na bang nangyayari sa atin. Hindi mapakali si Baste at napasandal sa haligi ng boarding house. Wala namang nangyayari. Na-stress lang talaga ako sa school. Thesis, group work, requirements. Nasabi mo na yan dati, sabat ni Giselle. Pero kahit kasama kita, parang wala ka rin naman talaga sa akin. Nanatiling tahimik si Baste. Alam ko kung paano ka sa kanya. Hindi ko alam kung sino pero alam kong may kinakabaliwan kang babae ngayon, sabi ni Giselle habang nanginginig na ang tinig. Mas masaya ka kapag kasama siya. Sumasagot ka sa mga messages niya. Ginagawan mo siya ng oras. Pero kapag akong humihingi ng oras mo,
Palagi na lang may dahilan na tumatanggi ka. Napabuntong hininga si Baste. Mali ang iniisip mo. Ano nga ba? Singhal niya at namumuon ang luha sa mga mata. Binigay ko na lahat sa'yo, Baste. Bawat sentimo ng kinikita ko, bawat piraso ng lakas ko pagkatapos ng buong araw na pagtayo sa cashier, ibinibigay ko sa'yo. Hindi ako kumakain para lang makabayad sa matrikula mo. Hinahabol na ako ng mga pinagkakautangan ko. Utang na ikaw din naman ang nakinabang. Isinantabi ko ang pangarap ko kasi naniniwala ako sa pangarap mo. Sa pangarap nating dalawa dahil yun ang sinabi mo. Tumingin si Baste sa kanya at bakas ang konsensya sa mga mata nito. Naniwala ako nang sinabi mong may future tayo, na magpapakasal tayo pagka-graduate mo, na sulit lahat to. Pero ngayon, tinatanong ko ang sarili ko. Napalunok si Giselle at mabilis na pinunasan ng mga luha. Ginamit mo lang ba ako kasi may pakinabang ako sa'yo? Giselle, hindi. Pagod lang tayo pareho. Huwag mong sabihin yan. Huwag tayo mag-away ng ganito. Saad ni Baste at inabot ang kanyang kamay. Umatras si Giselle. Di sabihin mo na lang ang totoo. Yung magpapaniwala sa akin na ikaw pa rin yung lalaking minamahal ko. Tahimik si Baste. Sobrang tahimik. At sa katahimikang yon, naroon ang lahat ng sagot. Dahan-dahang tumango si Giselle at pinipigil na tumulo muli ang mga luha. Hindi mo nga magawang magsinungaling para lang gumaan ang loob ko. Gano'n na tayo kalayo sa isa't isa. Hindi ko sinasadya na ganito ang kalabasan. Mahina nitong sinabi. Please, wala akong ginagawang masama. Busy at pagod lang talaga ako ngayon. Mag-usap na lang tayong dalawa kapag okay na. Umiwas ng tingin si Giselle. Sabi ni Lani, huwag ko raw ibigay lahat sa isang tao maaring dumaan lang sa buhay ko. Hindi ako nakinig. Akala ko kasi ang pagmamahal ay pagbibigay ng lahat. Pero ngayon alam ko na parte rin ang pagmamahal ang pagtigil. Sinubukan siyang pigilan ni Baste. Giselle, please, huwag mong sabihin yan. Sorry, pagkatapos nito, babawi talaga ako. Marahan siyang umiling. Mag-usap na lang tayo kapag kaya mo nang gumawa ng oras para sa akin. Pagkalabas ni Giselle, sinalubong siya ng malamig na hangin. Hindi sila madalas mag-away ni Baste pero alam niyang yon ang pinakamalala. Alam niya kung ano ang naghihintay bukas pero alam niyang panahon lang ang kanyang kailangan. Gayunpaman, sa pagkakataong yon, alam niyang nakapag-isip na siya. Hindi na siya naglalakad papunta sa kinabukasan ng iba kundi pabalik sa sarili niyang landas. Alam ni Giselle na aaralin niya na sa pagkakataong yon na unahin muna ang sarili bago ang taong mahal niya. Nang umuwi, problemado pa siya dahil sa naging pag-aaway nila ni Baste. Pero ang bigat ng pinoproblema ni Giselle, mas madadagdagan pa dahil sa ginawa sa kanya ni Trent. Nakatayo si Giselle malapit sa lababo ng kusina. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang pinupuno ng tubig ang isang baso. Pagkatapos, narinig niya ang langit-ngit ng sahig sa likuran. Anong ginagawa mo, Trent? Naiinis niyang tanong sa binata. Ngumisi naman ito. Mukhang may problema kayo ng boyfriend mo ah. Napairap naman si Giselle. Ano bang pakialam mo? Huwag mo nga akong kausapin. Nakasandal ito sa hamba ng pinto at nakapulupot ang mga braso sa dibdib. Bakit ba palaging ang sungit mo na lang sa akin? Ibinaba ni Giselle ang baso at bahagyang umatras. Sa tingin mo ba, matutuwa akong makipag-usap sa bastos na katulad mo? Lumapit si Trent, tila hindi pansin ang tensyon. Tayo lang ang nandito. Kung lalandiin mo ako, landiin mo na ako, Giselle. Manahimik ka kung ayaw mong mabasag ang mukha mo sa akin. Mariin niyang sabi sa lalaki. Pero hindi siya pinakawalan ni Trent at hinarangan pa talaga siya. Simula pa lang, nagpapahiwatig na akong ikaw ang gusto ko. Huwag kang magkunwari na hindi mo rin ako gusto. Nagpumigla si Giselle mula sa hawak nito. Bitiwan mo ako! Hinawakan ni Trent ang kanyang palapulsuhan bago pa siya makagalaw. Mahigpit at parang magmamarka yon sa kanyang balat. Hindi kita bibitiwan. Ngayon lang kita masusolo. Natatawang sabi nito sa kanya. Bitiwan mo ako, Trent! Singhal niya habang pilit nagpupumiglas. Tulong! Hinila siya palapit ng binata, saka siya biglang isinandal sa pader. Napadaing siya sa lakas ng paghampas sa kanya roon.
Mainit at mabaho ang hininga ni Trent sa mukha niya. Nagpupumigla siya, naninipa, tumutulak, ngunit mas malakas ito. Walang tutulong sa'yo, sabi nito, mababa at mabangis ang boses sa kanyang tenga. Napilitan siyang sumigaw, ngunit paos at takot ang lumabas mula sa kanyang bibig. Kumapa ang kanyang kamay sa likuran, naghahanap ng pwedeng hawakan. Ang tanging nahawakan niya ay ang banga sa ibabaw ng mesa. Sa buong lakas niya, kinuha niya yon at pinukpok sa ulo ni Trent. Napaatras si Trent, napamura pero hindi pa rin siya binitiwan. Naghanap pa siya ng panghampas at basta nalang humataw. Sa unang hampas, nabitiwan siya nito. Sa pangalawa, natumba si Trent. Sa pangatlo, hindi niya na naramdaman ang sarili. Lahat ay lumabo at ang tanging naisip niya lang ay mawala si Trent na nagtatangka sa kanya. Nang huminto si Trent, habol hininga siya. Nanginginig ang kanyang mga kamay na tiningnan niyang binata. Hindi na gumagalaw si Trent. Anong ginawa mo? Bulalas ng pinsan niyang kararating lang at mabilis na pinuntahan si Trent. Trent! Gumising ka! Trent! Dahil sa kanyang nagawa, alam ni Giselle na marami ang nagbago sa kanyang buhay. May kaya ang pamilya ni Trent kaya naging madali ang pagpapabilanggo sa kanya. Wala rin siyang natanggap na kahit na anong tulong. Ayaw siyang tulungan ng kanyang tiyahin at pinsan. Wala na rin nagawa si Lani para sa kanya. Ang tanging maaasahan niya lang, ang boyfriend niyang si Baste. Baste, mahina niyang sambit habang basag ang boses. Mabilis itong lumapit at agad na hinawakan ang mga kamay niya na nasa ibabaw ng mesa. Giselle, kumusta ka? Anong lagay mo dito? Nagdala ako ng pagkain mo. Kumain ka. Pumatak agad ang luha ni Giselle nang maramdaman niyang haplos nito. Hindi ko na alam ang gagawin ko, Baste. Iniisip ko na lang na panaginip to pero alam kong hindi. Paulit-ulit bumabalik sa akin ang ginawa sa akin ni Trent ng gabing yon. Pati na rin ang ginawa ko sa kanya. Natakot ako. Wala akong ibang malalapitan. Ako, nandito ako. Pamilya mo ako mahal. Ginawa mo lang ang kailangan mong gawin. Mariing sagot ni Baste habang umiiling. Kung nandun ako nun, baka ako ang nakapatay sa walang hiyang yon. Pinagtangkaan ka niya, Giselle. Ipinaglaban mo ang sarili mo. Walang may karapatang sisihin ka doon. Pero hindi nila yun nakikita. Sagot ni Giselle na parang wala ng pag-asa. Yung mga pulis, yung mga abogado, iniisip nila na isa akong mamamatay tao. At malakas ang kapit ng pamilya ni Trent. Hindi totoo yan. Sagot ni Baste. Wala kang kasalanan. Biktima ka lang din. Doon na siya tuluyang bumigay. Bumuhos ang bigat ng lahat na parang unos na bumagsak sa kanyang balikat. Pinisil niya ng mahigpit ang kamay ni Baste. Para bang natatakot siyang mawala ito. Baste, please. Ayoko mamatay dito. Ayokong dito na lang mabuhay habang buhay. Natatakot ako. Sobra. Hinaplos ni Baste ang kanyang pisngi at pinunasan ng luha gamit ang hindalaki. Giselle, pakinggan mo ako. Tutulungan kita. Nangangako ako na tutulungan kitang makalabas dito. Paano? Mahina niyang tanong. Ayoko mawala ka. May buhay ka pa. May kinabukasan ka. Huwag mo na akong isama sa sakripisyo mo. Hindi to sakripisyo. Sagot ni Baste. Tatapusin ko ang kolehiyo. Isa na lang na taon at pagkatapos nun, magtatrabaho ko araw-araw kahit gabi pa. Maghahanap ako ng pinakamagaling na abogado o ako na mismo mag-aaral ng batas kung kinakailangan. Gagawin ko ang lahat para makalaya ka. Nanginginig ang mga labi ni Giselle. Paano kung hindi mo kaya? Paano kung habang buhay na akong nandito? Hindi. Matatag ang boses ni Baste. Hindi ko hahayaang mangyari yan. Kahit pa tumalikod ang buong mundo sa'yo. Ako hindi. Hindi ako titigil. Nangako ako. Mas maraming luha ang bumuhos mula sa kanyang mga mata. Hindi niya natinangkang itago pa ang sakit. Hindi ko alam ang gagawin ko kung wala ka. Ikaw na lang ang tanging kinakapitan ko, Baste. Mahigpit siyang niyakap ng kanyang nobyo. Karapat-dapat ka sa kalayaan, sa katahimikan, sa kaligayahan. Hindi ko pa yun kanyang ibigay ngayon pero balang araw, maibibigay ko rin. Mahal mo pa rin ba ako? Tanong niya rito. Ngumiti si Baste habang namumuo ang luha sa mga mata. Oo naman, hindi ako tumigil.
at hindi ako titigil. Tiningnan niya ito, naghahanap ng kahit kaunting pag-aalinlangan. Ngunit wala. Tanging pag-ibig lang. Tanging matatag na paninindigan lang ang nakita ni Giselle. At sana, hindi siya dinadaya ng mga paningin niya. Ang pagmamahal mo, yun na lang ang bumubuhay sa akin. Bulong ni Giselle sa binata. Huwag mong bitiwan yun, sagot ni Baste. Araw-araw kapag pakiramdam mo susuko ka na, isipin mo ko, isipin mo tayo, isipin mo ang mga pangarap nating dalawa. Dahan-dahan siyang tumango. Pipilitin ko magkaroon ng pag-asa habang nandito sa loob. Maghihintay ako. Yun ang pinanghawakan ni Giselle. Binibisita siya 2 beses sa isang linggo ni Baste. Kapag hindi ito nakakabisita, pilit niya nalang iniintindi. Nag-aaral ito at kailangang makatapos. Sa bilangguan, pinaglilinis at tinuturuan naman sila na gumawa ng mga basket. Maraming activity sa kanilang mga inmates, kaya kahit papaano ay may pinagkakaabalahan si Giselle. May mga naging kaibigan din siya sa loob. Gawin pa man, hindi niya maiwasang malungkot dahil hindi na siya gaanong binibisita ni Baste. Hindi niya na alam kung anong balita sa kanyang nobyo sa labas ng bilangguan. Huwag ka nang umiyak. Ang ganda-ganda mo pero umiiyak ka. Saad ni Mama Josie, ang kasama niya sa bilangguan na naging mabait at parang nanay niya na rin. Suminghot naman si Giselle. Kasi naman po, hindi na po ako binibisita ng boyfriend ko. Siya na lang po ang tinuturing kong pamilya. Hindi ko na po alam kung anong nangyari sa kanya sa labas. Wala po akong balita. Ang hirap-hirap po kapag nandito sa loob. Hindi ko po mapigilang mag-isip. Hinagod ni Mama Josie ang kanyang likod. Tahan na. Alam mo, malapit na akong lumaya at isa ka sa pamimiss ko rito sa loob. Pangako ko sa'yo, sa oras na makalaya ako, tutulungan kita sa kaso mo. Magpapatulong ako sa pinsan ko. Mabait yun. Dadalaw yung assistant nun. Nagpadala ako ng maraming pagkain. May lechon, bibigyan kita. Mas lalo naman siyang napaiyak. Bawal po ang lechon sa'yo, Mama Josie. Natawa naman ang ginang. Minsan lang naman. Nakabilanggo na nga ako rito, hindi pa ba ako pakakainin ng lechon? Hindi niya na rin napigilang tumawa. Ilang buwan nang nasa bilangguan si Mama Josie dahil sa kasong staffa. Gayunpaman, alam niyang mayaman ito at maraming koneksyon. Kaya hindi katakataka na makakalaya na agad ito. Masaya siya na isa ito sa naging supporting system niya habang nasa loob. Pero kahit anong suporta ang matanggap niya mula sa ibang tao, guguho ang mundo niya dahil sa dalang balita ni Lani para sa kanya. Mas lalong nanlamig ang makakapal na pader ng hapon na yon. Nakaupo si Giselle sa bakal na upuan, hindi mapakali ang mga kamay sa ibabaw ng mesa at panay ang sulyap sa pintuan. Malakas ang kabog ng kanyang dibdib, naghahalo ang pananabik at kaba. Ilang linggo na ang lumipas mula nang huli niyang makita si Baste. Dapat naroon ang kanyang nobyo. Lagi nitong sinasabi na hindi siya iiwan, lalo na ngayong kailangan niya ito. Ngunit ni anino ni Baste, wala roon. Nang pumasok si Lani, bahagyang lumambot ang mukha ni Giselle. Buti na lang, may isang taong naaalala pa rin siya, may pakialam pa rin dumalaw. Isang pilit, ngunit mahinhing ngiti ang ibinigay ni Lani habang umuupo sa tapat niya. Lani, mahinang sabi ni Giselle at pilit itinatago ang pag-aalala sa boses. May balita ka ba kay Baste? Nag-aalala na ako, hindi siya dumadalaw. Hindi siya sumasagot sa mga text na pinapadala ko kapag nakikigamit ako ng cellphone dito. Hindi ko maintindihan. Nangako siya sa akin pero ilang buwan nang lumipas. Hindi pa rin siya nagpapakita. Hindi agad nakasagot si Lani. Bumagsak ang tingin nito sa mesa habang kinakalikot ang laylayan ng mga manggas. Lalong kinabahan si Giselle. Gumuko siya at inilapit ang mukha sa kanyang kaibigan. Lani, sabihin mo na. Ayos lang ba siya? May nangyari ba? May problema ba? Puno ng pag-asa niyang tanong. Kasi, Giselle, panmula ni Lani, mababa ang boses at puno ng alinlangan. May kailangan akong sabihin sa'yo. Ayokong ako ang magdala nito pero kailangan mong malaman. Tila huminto sa paghinga si Giselle. Ano yon? Napalunok si Lani bago ito muling nagsalita. Hindi na babalik si Baste. Hindi na siya magpapakita sa'yo.
Giselle, ikakasal na siya sa iba. Parang sampal ang mga salitang yun kay Giselle. Napatitig siya at hindi agad makapaniwala. Anong ibig mong sabihin sa iba? Cheryl ang pangalan niya. Yun ang balita ko kasi nakikichismis nga ako. Kaklase niya dati sa college. Mayaman ang pamilya, may negosyo, may koneksyon kahit saan. Pagkatapos ng graduation, nabalitaan ko na lang na nagpakasal ng walang hiyamang boyfriend. Mabilis ang lahat, masyadong mabilis. Basta ang rinig ko, buntis na raw yung babae. Sabi pa sa kanya ni Lani. Tila dahan-dahang gumuho ang mundo ni Giselle. Nanginig ang kanyang mga kamay habang pinoproseso ang mga sinabi nito. Hindi totoo yan. Hindi niya ako magagawang lokohin ng ganyan. May mga plano kami, Lani. Alam mo yun, hindi ba? Sabi niya, paglabas ko, bubuuin namin ang buhay namin ulit. Nangako siya na tutulungan akong makalabas dito. Alam ko, Giselle, pero nagbago na siya. Pagkatapos ng kolehiyo, nagtrabaho na siya sa kumpanya ng ama ni Cheryl. Ayaw nga rin akong harapin. Hindi ka na niya binabanggit. Parang kinalimutan ka na niya. Mahinang sabi ni Lani at sinusubukan siyang pakalmahin. Pero ako ang tumulong sa kanya. Napalakas ang boses ni Giselle. Nagdoble ako ng trabaho para mapag-aral lang siya bago pa mangyari ang lahat ng to. Nagutom ako para lang mabayaran yung tuition fee niya. Sinuportahan ko siya sa buong pag-aaral niya. Hindi niya ako basta pwede na lang iwan ng ganito. Ako lang ang naniwala sa kanya. Lahat ng kita ko ibinibigay ko sa pangarap niya. Para sa pangarap namin. Tapos iiwan niya ako sa pinakamababang yugto ng buhay ko. Anong klaseng lalaki siya? Sunod-sunod na tumulo ang mga luha ni Giselle. Hindi niya matanggap ang balitang yon. Para siyang sinasaksak ng paulit-ulit. Napaluhan na rin si Lani. Alam ko, binigay mo ang lahat. Tinulungan mo siyang makapagtapos sa pag-aaral at ngayon, ibang babae na ang kasama niya sa pag-abot ng tagumpay niya sa buhay. Galit na galit din ako sa ginawa niya sa'yo. Halos sapakin ko na siya. Sabi ko kahit tulungan ka man lang niya rito na makalabas. Pero ayaw niya akong pansinin. Tinawag pa nga akong baliw. Hindi na nakayanan ni Giselle. Mahina siyang humikbi habang pinapakinggan ang mga sinasabi ni Lani. Tumulo ang mga luha niya, kasabay ng pagguho ng puso niya. Tinakpan niyang mukha at napasubsob sa mesa habang humahagulgol. Parang pinupunit ang kanyang dibdib sa sobrang sakit. Sabi niya, mahal niya ako. Umiiyak niyang sambit. Sabi niya, tutulungan niya ako makalabas dito at bubuo kami ng future naming dalawa. Paano niya nagawa sa akin to? Paano niya ako kayang iwan ng ganito lang? Bakit ngayon pang wala akong ibang maaasahan kundi siya? Hindi ko alam. Bulong ni Lani at marahang hinagod ang kanyang likod. Walang hiya ang boyfriend mo na yon. Mali, ex-boyfriend mo na pala. Ginamit ka lang nun. Nakatapos na siya sa pag-aaral kaya hindi ka na niya kailangan. Pinanghawakan ko siya habang nandito ako. Sabi ni Giselle, paos at puno ng sakit ang tinig. Araw-araw, iniisip kong magiging buhay namin pagkatapos nito. Yun ang nagbibigay sa akin ng lakas. Ini-imagine ko yung bahay namin, maliit na sasakyan, pagising sa tabi niya, pero ngayon, iba na ang katuwang niya. Yung babae na hindi naman lumaban para sa kanya. Yung babaeng pinagseselosan ko na sabi niya, wala lang, walang hiya siya. Nagtiwala ako. Pasensya na, Giselle. Ayokong sabihin sa'yo dahil alam kong panghihinaan ka ng loob habang nandito ka. Pero kailangan mong malaman ng totoo na niloloko ka ni Baste. Naluluhang sabi ni Lani sa kanya. Ipinatong ni Giselle ang noo sa balikat ng kanyang kaibigan at patuloy sa pag-iyak. Wala pala lahat ng yun. Lahat ng gabing iniyakan ko siya. Ipinagdasal siya, pinaniwalaan siya. Tapos hindi pa rin pala ako sapat. Bakit ganito? Ang sakit-sakit. Walang nasabi si Lani. Wala nang salita ang kayang magpagaan sa katotohanan iyon. Ang buong pusong pagmamahal ni Giselle, lahat ng sakripisyo at pag-ibig ay hindi naging sapat sa lalaking kayang ipagpalit siya sa marangya at maginhawang buhay. Nanatili na lang muna si Giselle doon, wasak at nilimot ng lalaking minahal at pinagkatiwalaan.
Pilit niyang iniintindi kung paanong ang lalaking minahal niya nagawa siyang durugin ng ganoon. Grabe naman yung boyfriend mo na yan. Ang kapal ng mukha. Saad ni Mama Josie nang ikwento niya rito ang nalaman niya. Nako, wag mo nang iiyakan yun ha. Huwag kang syunga. Marami akong kilalang lalaki. Mayaman at mga gwapo. Kahit yung pamangkin ko, gwapo at doktor yon. Doon ka na. Although, medyo galit sa akin ang mga kamag-anak ko, iyahanap pa rin kita ng ipapalit dyan sa boyfriend mong makapalang mukha. Bahagyan na lang napangiti si Giselle. Kahit paano, gumaan ang loob niya kay Mama Josie. Napakadaldal nito at palagi siyang binibigyan ng pagkain. Mayaman si Mama Josie. Pumanaw ang asawa at nalulong sa kasino. May mga sumusuporta pa namang mga kamag-anak pero malalayong kamag-anak, katulad na lang ng pinsan nito na si Don Pantaleon. Palagi nitong sinasabi na kapag nakalabas na, magbabagong buhay na talaga at hindi na magsusugal. Nangako rin ito na tutulungan siyang makalaya sa oras na makalabas. Kaya kahit papaano, nagkaroon ng munting pag-asa si Giselle na makakalabas pa siya roon. May bisita ka, sabi ng bantay sa kanya. Tumayo naman agad si Giselle habang inaayos ang kanyang buhok. Bisita po? Sino raw po? Tumawa naman ang bantay na medyo kaklose na rin naman nila. Hulaan mo, dating inmate dito. Napangiti naman agad si Giselle. Kilala niya na agad kung sino. Nangako sa kanya si Mama Josie na bibisita ito. Kaya naman, puno siya ng pananabik na lumabas. Nang makita niya si Mama Josie, naiiyak niya itong niyakap. Pasensya ka na, natagalan anak. Bulong sa kanya ni Mama Josie. Mas lalo naman siyang napaiyak nang tinawag siya nitong anak. Maagang namatay ang kanyang ina. Iniwan naman siya ng kanyang ama. Pinagmalupitan siya ng tiyahin at pinsan niya noon. Kaya simula nang makilala niya si Mama Josie, parang nagkaroon siya ng tunay na pamilya. Hindi siya makapaniwalang sa bilangguan pa siya makakahanap ng mga taong pwede niyang ituring na pamilya. Ito nga pala, malayong pinsan ko, si Pantaleon. Pakilala ni Mama Josie na doble ang edad kay Giselle. Abogado siya at mayaman din. Mas mayaman pa yan sa akin at sa namatay kong asawa. Siyang tutulong sa'yo kasi nang pinakita ko ang picture mo, crush ka raw niya. Kumunot ang noon ni Pantaleon. Josie, kung ano sinasabi mo, nandito ako para sa request mong tulungan ang kaibigan mo rito sa selda. Anong crush? Hindi ka ba nahihiya? Matanda ka na pero yan ang lumalabas sa bibig mo. Tumawa naman na parang bruha si Mama Josie at inaasar-asar ang pinsan nitong abogado. Alam kong tinamaan ka dito kay Giselle. Ayusin mo ang kaso nito. Baka mamaya siya nang maging asawa mo. Hindi ka na tatandang binata. Inirapan lang ni Pantaleon ang pinsan nito. Napakagatlabi naman si Giselle. Naiilang siyang asarin kay Pantaleon. Sa edad pa lang nito, papasa ng tatay niya. Gayunpaman, matikas ito at magandang tindig. Parang mala Richard Gomez at parang kayang-kaya pang makipagsabayan. Napaisip tuloy siya kung bakit tumanda na itong single pa rin. Sa yaman at gwapo ni Pantaleon, parang babae na ang pipila rito at mamimili na lamang. May pag-asa ang kaso mo. Mahinang abogado mo kaya hindi na ipanalo. But I assure you, this time, makakamit mo ng hustisya para sa'yo. Seryosong sabi ni Pantaleon sa kanya. Hindi niya na napigilang umiti. Marami pong salamat, Don Pantaleon. Attorney. Tumawa naman si Mama Josie. Nakakatanda ang Don Giselle. Tawagin mo na lang Pantaleon. Type ka niyan. Josie, manahimik ka. Lumingon sa kanya si Pantaleon. Pwede mo akong tawagin sa gusto mong itawag sa akin. Pantaleon na lang ang itatawag ko sa'yo. Nahihiya niyang sabi pero napangiti na rin. May kaunting ngiti sa mga labi ni Pantaleon. Katulad ng pangako sa kanya, inasikaso na nga ang kaso ni Giselle. Sa pangaasal sa kanila ni Mama Josie, napalapit na rin siya kay Pantaleon. Pero hindi sa paraan na romantic. Nakikisama lang siya dahil malaki ang kanyang utang na loob rito. Nararamdaman niyang gusto siya ni Pantaleon at ayaw niya namang ipahiya ito. Gayunpaman, naiisip niya pa rin ang mga ginawa ni Baste sa kanya. Kapag nakalabas siya, hindi siya papayag na hindi siya makakabawi. Gustong-gusto niyang gumanti sa ginawa nito dahil marami ang nawala sa kanya. Pinaasa siya ni Baste ng sobra kaya hindi siya papayag na hindi man lang makaganti.
At habang tinititigan niya si Pantaleon, alam niyang ito ang kanyang magiging daan. Bes! Malakas na sigaw ni Lani nang makalaya na siya. Mabilis siyang tumakbo sa kanyang kaibigan. Lani, nakalaya na ako. Totoo ba to? Hinagod ng dalaga ang kanyang likod. Oo, totoo to. Malaya ka na. Magsisimula ka ulit ng bagong buhay. Sasamahan kita. Kaya mo yan. Pinunasan ni Giselle ang mga tumulong luha at napangiti. Mahalaga sa kanya si Lani. Sa hirap at ginhawa man, hindi siya iniwan ng kanyang kaibigan. Kaya masaya siyang isa ito sa unang nakita niya nang makalaya siya. Girls, tara na! Nakangiting sabi ni Pantaleon at binuksan ang pinto ng sasakyan para sa kanila. Sumakay naman ang kaibigan niya. Bago sumakay, hindi niya napigilang yakapin si Pantaleon. Maraming salamat talaga. Yumakap din naman ito sa kanya. You're welcome. Masaya ako na nakalaya ka na. Pasensya na at wala si Josie ngayon. Nasa ibang bansa siya at nagpapabotox. Pero biniling ka niya sa akin. At sa bahay ko, dun ka titira. Nandun din naman si Josie pero madalas siyang umaalis. Kung okay lang naman sa'yo. Pero kung hindi ka komportable, pwede naman kitang ihanap ng kondo na pwede mong tuluyan. Umiling naman kaagad si Giselle. Okay na akong manirahan sa bahay mo. Masaya na ako ron. Sobrang dami niyo nang naging tulong sa akin ni Mama Josie. Nakakahiya kung hihiling pa ako ng kondo. Saka gusto kitang mas makasama at mas makilala. Mas gumuhit ang ngiti sa mga labi ni Pantaleon. Kaya naman, napangiti rin si Giselle. Aaminin niyang nasisiyahan siyang napapasaya niya si Pantaleon. Pakiramdam niya na ibabalik niya ang lahat ng kabutihan nito. Maya-maya'y nakarating na rin sila sa bahay ni Pantaleon. Namamangha siya sa sobrang laki ng bahay nito. Doon palang nagsisink in sa kanya na talagang mayaman ang pamilyang pinagmulan ni Mama Josie. Mapalad siyang nakilala niya ang ginang at ngayon ay nagugustuhan siya ni Pantaleon. May asikasuhin lang ako sa aking opisina. Maiwan muna kayo rito. Tumingin sa kanya si Pantaleon. Kapag may kailangan ka, pwede kang magsabi sa mga kasambahay, Giselle. Marahan siyang tumangot na pangiti. Salamat. Maya-maya'y iniwan na silang dalawa ni Lani roon. Tumambay na muna sila sa kwarto na ibinigay sa kanya. Kahit kwartong binigay sa kanya, pakiramdam ni Giselle, ituturing siyang reyna sa bahay na iyon. Lumapit si Lani, taas kilay, may panguuyam sa tingin. Siya, sasabihin mo na ba kung ano talagang meron sa inyo ni attorney? Muling natawa si Giselle sa kadahan-dahang umiling. Hindi ganon, Lani. Si Pantaleon, nandyan lang talaga siya para sa akin dahil nag-request si Mama Josie. Request ni Mama Josie o baka free will niya na? Tingin niya pa lang sa'yo, halata namang may gusto siya. Hindi ka niya lang siguro dinediretso kasi baka alanganin pa siya. Baka tumanggi ka dahil sa age gap ninyo. Komento pa ng kanyang kaibigan. Tinulungan niya ako nang wala ng ibang gustong tumulong. Alam mo naman ang nangyari, pagkalabas ko, halos lahat lumayo o di kay hinusgahan ako. Idagdag ang ginawa sa akin ni Baste. Pero siya, hindi. Sila ni Mama Josie na hindi ko pa inaasahan. Mahinang sabi ni Giselle. Tumingin si Lani sa kanya. Oo, pero paano na ngayon pagtapos mong makalaya? Nakita ko kung paano kanya tingnan. Hindi lang yun basta tingin ng isang taong tumulong. Parang tingin ng taong ang buong mundo niya, ikaw na. Tumitig si Giselle sa kanyang inumin at sandaling natahimik. Alam ko, hindi naman ako mangmang para hindi malaman yon. Kumunot ang noo ni Lani. Inabot niya ang kamay ni Giselle at hinawakan ito ng marahan. Alam mong hindi kita hinuhusgahan. Gusto ko lang siguraduhin na ayos ka. Ilang taon na nga ba siya? 46? Parang tatay ko na, no? Napabuntong hininga na lang si Giselle. Pero okay lang. Mala Richard Gomez naman. Mas hot pa siya kaysa kay Baste. Tawang-tawa naman ang kaibigan niyang si Lani. Ang seryoso ng usapan, bigla kang hihirit ng ganyan. Pero sa bagay, matikas pa rin. Hot papa nga. Kaya nakakapagtaka rin kung bakit hanggang ngayon single pa rin daw. Pero ngayong ikaw ang gusto, hindi ka ba nababahala? Napabuntong hininga si Giselle, binawi ang kamay at inayos ang buhok. Nung una, pero siya lang ang nagpakita ng ganitong klaseng interes para sa akin. Nang nabilanggo ako, hindi ko inaasahan na may magkakagusto pa sa akin na katulad niya.
Ngayong wala akong matirahan pagkalabas ko, siya ang nagbigay ng tahanan. Wala siyang hinihinging kapalit. Basta tumulong lang siya. Napailing ang kaibigan niya. Pero ang pasasalamat ay hindi pag-ibig, Giselle. Umupo ng tuwid si Giselle at tumingin sa bintana. Alam ko, hindi ko sinasabing in love ako, pero hindi lang naman ito utang na loob. Nakikinig siya sa akin. Tinuturing niya akong mahalaga. Hindi sirang tao, hindi marumi. Kapag may isang taong ganyan kabait sa'yo, ang hirap talikuran. Mas mahirap pa nga silang layuan. Bahagyang tumagilid ang ulo ni Lani at naging mas banayad ang tinig. Kung mahal ka nga niya, anong balak mong gawin? Halos pabulong ang sagot ni Giselle. Hindi ko yata kayang tanggihan siya, Lani. Parang masakit sa kalooban ko kapag inalok niya ako ng bagay na gustong gusto niya. Pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan ko, paano ko tatanggihan ang nag-iisang taong hindi tumalikod sa akin? Pero hindi mo siya kailangan mahalin pabalik. Hindi mo kailangang bayaran ng puso mo ang kabutihan niya. Hindi ka sasaya kapag ganyan. Paalala ng kanyang kaibigan. Napabuntong hininga si Giselle. Mahalaga pa ba ang puso ko? Ang daming nangyari sa akin, Lani. Ang makalabas mula sa bilangguang yon, sobra-sobra na para sa akin. Malaki ang utang na loob ko kay Pantaleon. Gusto ko lang subukan. Bigyan ng pagkakataon. Siguro, hindi laging nagsisimula ang pag-ibig sa kilig. Minsan, nagsisimula sa tiwala. Sa pakiramdam na ligtas ako, at kung totoo ngang mahal niya ako, baka matutunan ko rin siyang mahalin pabalik. Tahimik siyang tiningnan ng kanyang kaibigan. Ang dami-daming nangyayari sa buhay mo, pero ang huwag na huwag mong kakalimutan, huwag mong kalimutang mahalin din ang sarili mo. Huwag mong kalimutang ikaw ay ikaw, kahit anong kabutihan pang natatanggap mo. Kung totoo ang pagmamahal niya, hinding-hindi niya yun hihilingin mula sa'yo. Walang utang na loob ang dapat na magkontrol sa magiging buhay mo ngayon. Tumango si Giselle habang namumungay ang mga mata. Pangako. Sandaling katahimikan ang namayani sa pagitan nilang dalawa. Bumagal ang tensyon. Alam niyang naiintindihan siya ng kanyang kaibigan. Niyakap siya ni Lani. Pero kung sakaling tumuloy ka na at pakasalan yan, sabihan mo naman ako para makahanap ako ng magandang damit. Natawa naman si Giselle. Ako pa mismo ang bibili ng damit mo para sa kasal ko. Dahil sa paninirahan ni Giselle sa bahay na yon, naging malapit sila ni Pantaleon sa isa't isa. Sobrang bait nito at nararamdaman niyang binubuksan nito ang puso para sa kanya. Saan tayo pupunta? Tanong niya kay Pantaleon. Ngumiti naman ito sa kanya. Isasama kita sa golf club. Tuturuan kita. Ipapakilala na rin kita sa ibang kaibigan ko. Nahihiya ako pero sige. Natatawa niyang sabi. Tumawa rin naman si Pantaleon at inakbayan siya. Hinayaan niya na lang dahil nagkakamabutihan naman silang dalawa. Pagkarating sa golf club, maraming hindi pamilyar kay Giselle. Kaya naman, nanatili lang siyang tahimik. Kapag pinapakilala siya ni Pantaleon, ngumingiti at tinatanggap niya lang ang kamay. Pero natigilan siya nang makita si Baste kasamang isang babae na mukhang asawa nito at isang batang babae. Gulat na gulat ito nang makita siya. Sinabi ni Giselle sa sarili, nagaganti siya. Nasa harap niya na si Baste, pero sa isang iglap, parang nalusaw lahat ng galit na inaalagaan niya ng ilang taon. Tila hihintayin niya na lang ang karma na bumalik kay Baste. Tila hindi worth it na kumilos pa siya para pasakitan ang taong nang iwan sa kanya. At mukhang karma na nga talaga siguro ang bahala sa nanakit sa kanya. Papa, I'm sorry. Hindi ko po nakuha yung deal kay Mr. Chan. Narinig niyang sabi ni Baste sa father-in-law nito. Galit namang lumingon ang father-in-law ni Baste at basta na lang nitong hinampas ng golf club ang lalaki. Inutil ka talaga! Wala kang kwenta! Para yan lang ang pinapagawa ko sa'yo! Parang asog yumuko si Baste. I'm sorry po. Pinagmasdan ni Giselle ang mga ito. Ni wala man lang ginawa ang asawa ni Baste para ipagtanggol ito. Napailing na lang siya. Yun ang buhay na ipinalit ni Baste sa buhay na hindi nito inilaban sa kanya. Pinili nito ang klase ng buhay na tau-tauhan ito at parang hayop kung ituring ng ibang taong mas nakakaangat dito. At sapat na kay Giselle na makita itong hindi masaya sa landas na pinili. Kaya naman, sa pagkakataong iyon, sinimula na ni Giselle na piliin ang landas na walang galit.
Wala na sa kanyang isip ang paghihigante. Uusad siya sa buhay at magsisimula muli. Pero kung kailan siya nagkaroon ng maayos na desisyon, saka naman may isang tututol. Malakas na sigaw ni Giselle nang biglang may lumitaw sa kanyang tabi pagkasara niya ng ref sa kusina. Kumalukip-kip ito at tiningnan siya mula ulo hanggang paa. Bakit mo inuuto ang kuya ko? Nanlaki ang mga mata ni Giselle nang mapagtantong kapatid ito ni Pantaleon. Ikaw si Darius? Hindi alam ni Giselle kung bakit, pero pamilyar sa kanyang mukha at pangalan nito. Parang nakita niya na ang binata at hindi niya lang matandaan kung saan. Napailing si Darius. Kung inuuto mo lang ang kuya ko, tigilan mo na. Baka gusto mong ibalik kita sa pinanggalingan mo. Oportunista ka. Napasinghap si Giselle. Hindi ako oportunista. Hindi ko rin inuuto si Pantaleon. Hindi mo ako kilala kaya wag mo akong pagsalitaan ng ganyan. Pina-background check na kita. Ex mo si Sebastian Cruz. Wala kang pamilya. Napatay mo ang boyfriend ng pinsan mo. Hindi kayo bagay ng kuya ko. Naiinis niya itong tiningnan. Di sabihin mo yung mga opinion mo sa kanya. Tingnan mo kung lalayuan ako. Aalis na sana si Giselle pero hinarangan siya nito. Babantayan kita. Mapang-asar naman siyang tumawa. Di bantayan mo. Hintayin mo kung may gagawin akong masama. I-rate mo na rin kung gaano kasama ang budhi ko sa paningin mo. Ngumiti pa siya ng nakakaasar kaya mas lalo itong nainis. Tawang-tawa naman siya habang paakyat. Hindi niya alam kung bakit parang gustong-gusto niyang asarin ang kapatid ni Pantaleon. Lumalaki kasi ang butas ng ilong nito kapag inis na sa kanya. Parang hindi doktor kung pagsalitaan siya ng masama. Aalis ka? Tanong ni Giselle kay Pantaleon. Kailan ka babalik? Ngumiti naman si Pantaleon at inayos ang kanyang buhok. Next month. May kailangan lang akong asikasuhin sa negosyo. Huwag kang mag-alala. On leave naman si Darius sa trabaho niya kaya may kasama ka rito habang wala ako. Lumingon si Pantaleon kay Darius. Please, pakibantayan muna ang girlfriend ko. Tumango naman si Darius. Napairap na lang si Giselle. Siguradong gulo at bangayan na naman sila ni Darius kapag nagkataon. Pero ang inis na nararamdaman nila sa isa't isa, hanggang saan ba sila dadalhing dalawa? Giselle, bumalik ka rito! Binilin ka sa akin ni kuya kaya sumunod ka sa mga sinasabi ko. Bulyaw sa kanya ni Darius. Nagpatuloy lang naman siya sa pangangabayo. Ano ba? Pwede ba? Binilin lang ako, hindi retarded na pinapaalaga ni Pantaleon. Pabayaan mo nga ako. Nagsasaya lang ako dahil naboboring ako. Masyado ka namang pakialamero. Maya-maya'y bumuhos ang malakas na ulan. Wala siyang nagawa kundi itigil ang kabayo at sumilong na muna sa kubo. Sumunod naman agad sa kanya si Darius na galit na talaga. Sinabi kong huwag kang magpapatakbo ng ganun kabilis. Paano kung nahulog ka? Inis na sigaw nito sa kanya. Sinigawan niya rin naman pabalik si Darius. Bakit bang OA mo at ang kulit mo? Mas bata ka kay Pantaleon pero ikaw ang OA at sobrang old-fashioned. Tinuruan ako ni Pantaleon kaya... Tahimik! Bulyaw ni Darius sa kanya. Palagi na lang pangalan ni kuyang binabanggit mo. Wala siya rito pero bukang bibig mo. Kumunot ang noo ni Giselle. Baliw ka ba? Boyfriend ko ang kuya mo kaya paano hindi ko siya babanggitin? Ano bang problema mo? Kung... Hindi niya na natapos ang mga sinasabi nang bigla na lang siyang hinalikan ni Darius. Nagulat si Giselle pero natagpuan niya na lang din ang kanyang sarili na gumaganti sa bawat halik ng binata. Nahihirapan na siyang itanggi pero una pa lang naiinis sila sa isa't isa. Gayunpaman para may puwersang humihila sa pagitan nilang dalawa. Pareho nilang hindi maipaliwanag iyon kaya ngayon ay parang sasabog sila pareho. Mabilis niya itong itinulak. Malito. Maling-mali. Mataman siyang tiningnan ni Darius habang namumungay ang mga mata. Iwalayin mo na si kuya. Ako na ang boyfriend mo ngayon. Baliw ka ba? Bulalas niya rito pero muli lang siyang hinalikan ni Darius at para naman siyang timang na bumigay ulit. Sa pagkakataong yun, wala na. Alam niyang mahihirapan na siyang pigilan. Hindi mahirap magustuhan si Pantaleon lalong-lalo na sa kabutihang ginawa nito sa kanya. Pero alam ni Giselle sa sarili na dahil lang sa utang na loob ang lahat. Pero kay Darius, alam ni Giselle na kakaiba. Natuto ulit siyang sumugal sa pagmamahal. Natuto ulit siyang umibig, higit pa sa pag-ibig na naibigay niya kay Bastay noon.
Kaya nang malaman ni Pantalyon ng lahat, nasaktan si Giselle pero hinarap niya pa rin. Matapang din naman kasing hinarap ni Darius ang pagmamahal nito para sa kanya. Nagalit si Pantaleon pero dahil nakita naman itong nagmamahalan talaga sila ni Darius, wala na rin itong nagawa. Nang kinasal sila ni Darius, best man pa nga si Pantaleon, habang si Mama Josie naman ang naghatid sa kanya sa altar. Giselle, ang bouquet mo, sa akin ang bato. Akin na lang si Pantaleon. Malakas na sigaw ni Lani. Nagtawanan ang mga bisita sa kasal at inasar ng groomsmen si Pantaleon. Natawa na lang si Giselle. Bago pa ang kasal niya, napapansin nila ni Darius na may something na kina Pantaleon at Lani. Hindi niya alam kung papaano, pero nasisiyahan siya kung magkakatuluyan ng dalawa. Bago niya pa maihagis ang flower bouquet, tumayo na si Pantaleon at kinuha sa kanya iyon. Ako na ang magbibigay sa babaeng gusto ko. Mas lalong naghiyawad ang mga bisita nang lumapit si Pantaleon sa namumulang si Lani. Tawang-tawa si Giselle habang yakap si Darius. Si Darius naman, chinicheer ang kuya nito para magkaroon na ng love life na matino. Si Giselle ang klase ng tao na kung magmahal, bigay kung bigay lahat. Gayunpaman, nasaktan lang din siya kaya ang dami niya ng pagdududa. Subalit hindi niya naman pala kailangang matakot. Sa maling tao niya lang naibigay at masaya siyang natagpuan niya na ang taong talagang nararapat sa kanyang malaking pagmamahal at labis niya yung ipinagpapasalamat sa puong may kapal. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na kapag totoo ang pag-ibig, kaya tayong iahon sa dilim at bigyan muli ng kulay ang ating mga buhay. Laging tatandaan na mahalin muna ang sarili bago ang iba. Dahil hindi lahat ng pag-aalaya natin ng oras at pagmamahal ay kaya yung maibalik sa atin sa paraang ating inaasahan. May mga pagsubok din na daraan sa ating buhay upang tayo ay turuan kung papaano maging mas matibay at matatag na harapin ang mga susunod pang bukas. Muli, ito po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.